So, good day, everyone. Today we will discuss on how to connect your database into your uh, web pages, particularly in your sign up page. Okay, so last time we created the uh, navigation.php, the footer.php, and also we connect our database for the into our website using the functionality for the login and log out. Okay, so we will focus today for the sign up pages. Okay, so let me share my screen. Okay, so here's my screen, guys. And then first is we need to check or open our SAM control panel and see to it that we already started our Apache and MySQL modules. Okay. And then next is let us open our Sublime Text. If you are using Sublime Text, or if you are using Visual Studio Code, then you may do so. So for those who are using Sublime Text, so let us click the file and then click open folder. So in our in the window, let us open the drive C. So drive C, and next is hanapin natin yung sump na folder. Inside the sump folder, hahanapin ulit natin yung htdocs folder and open it. And inside the htdocs folder, so ating iselect, wag i-open, iselect lang yung folder kung ano yung name ng ating website na ginagawa or ano yung name ng project nyo. Okay, so for the section loose, we are using or creating for the bookshop. So yung bookshop folder yung iselect natin, wag i-open. And for the section Legazpi, we are creating the bookshare. Okay, so iselect lang yung bookshare na folder and wag i-open. Okay, so once na-select, so mag-appear dito sa baba, sa input na text box, yung name na bookshare or bookshop. Tapos, i-click natin yung button sa baba na nagngangalang select folder. Okay? So, click natin and makikita natin sa left side ng ating Sublime Text, yung lahat ng mga folders and files inside the bookshop or bookshare. Okay? And after that, let us click the signup.php. Okay, so ito na yung signup.php natin. So sa code ko, guys, I am using the same navigation code. Okay, so di ba last time, dinilit natin lahat ng mga codes na nasaan. Dinilit natin lahat ng navigation codes natin on every pages because we created another PHP file for the navigation only. Okay, so ganyan din yung gagawin natin for our sign up page. So i-delete natin yung code for the navigation and then mag-include tayo ng PHP code at gagamit tayo ng @include na functionality. So include natin yung navigation.php. Okay? So, ito na yung for navigation. And also, di ba last time, nag-create tayo ng footer.php. So, lahat ng files na may the same design ng footer natin. So, dinilit natin and then ginamit lang natin yung footer.php. So, now, we will select all the codes for the footer. And then, i-delete natin. Tapos, i-include lang natin yung footer.php.
Okay, footer.php. Okay, so yan. Tapos, sa topmost ng ating code, so mag-insert tayo ng another PHP code. Tapos, lagyan natin ng session start. Okay? So, session _ start. Tapos, yan. And then, after that, maglagay tayo ng condition to check if may naka-login na ba? Yung may parang nag-login na ba? Currently login? Or wala pa? So, if ever na yung session natin ay may laman na, like naka-login na si user, so dapat hindi na niya ma-open ulit yung sign up page. So, lagyan natin ng if na code, tapos iset, okay? Tapos, parenthesis, and then $_session. Tapos yung index natin ay user. So, i-check lang natin sa if condition na ito, i-check lang niya if may laman na ba or may value na ba yung username sa ating session. Okay? If ever na may laman na value yung index na username, so, hindi na siya babalik dito at magpo-proceed na siya doon sa location na sa ating next na location na homepage.php. Okay, so dadiretso na siya sa homepage.php. Hindi na siya magbalik dito sa signup.php. Okay, so huwag natin kalimutan yung semicolon. Yan. So, para i-check natin if okay na ba tong nilagay natin or inedit natin sa ating signup.php. So, let us open our browser. So, open natin yung browser natin. So, I am using Google Chrome. Tapos, again, type natin yung localhost. Then, / kung ano yung name ng ating kung ano yung name ng ating website na ginagawa. So, dito sa aking example is Bookshop, and all students from section Luz just type Bookshop, and for the section Legazpi, Bookshare yung sa inyo. Okay? So, after this, let us enter the tapos, click natin yung login kasi hindi ako naglagay dito sa navigation ng for sign up, no? So, nasa login yung link for sign up. So, if you are new here, if the user is new in this website, so, click nila yung link na to para mag-proceed sa sign up. So, ito yung ito yung page ko for the sign up page. Okay, so makita natin na may username, my first name, middle name, last name, email, and then contact number. Oh, sorry. Dapat address ito. Okay? And then password. Sige. Check muna natin. Rename muna natin yung no? Yung placeholder ng ating address. Ayan. So, save natin ulit. And then, i-reload lang natin yung page natin. Ayan. Na-change na. Okay, guys. So, next is, let us double check our form. So, dapat dito sa form natin, so, ito yung form natin, oh. So, sa form natin, so, dapat may ID tayo or meron din tayong method, no? So, post pa rin yung gagamitin natin na method. And then, yung action is saan papunta once na-click yung submit button or sign up button, saan papunta yung data na in-input ni user. So, dito, lagay tayo ng database / so, lagay natin register.php. Okay, so yan yung supposedly file name for our
for our SQL queries for inserting or creating a user. Okay? So, next ito is gagawa tayo ng file na register.php. Sige. So, before that, so let us click the view, tapos layout, and then click natin yung columns na 2. Dalawa yung columns. So, para kaliwaan yung pag-check natin, no, sa ating signup.php at saka yung register.php. So, save muna natin yung signup.php natin. And then, dito sa kabilang side, so, click lang natin yung save as. Tapos, di ba yung directory ng ating register.php is nasa database na folder. So, dito lang natin siya ilagay. Tapos, file name niya is register. Tapos, yung type niya is PHP. Okay? Yan. So, mayroon na tayong register.php. So, next guys is mag-start na tayo for our PHP code. So, less than sign, then question mark, then PHP. Then, sa baba is question mark, then greater than sign. Okay? So, yan yung opening and closing tag ng ating PHP. Then, dito sa second line, lagyan natin ng include. Include tapos db config. So, na-remember nyo pa to kung ano yung laman ng ating db config? Wait lang, what is happening? Parang hindi siya nag-color. I think may something, there's something wrong in my, yan. So, wala pala siyang, okay. Sorry guys, ulitin ko muna yung paggawa ng ano ha, ng file na register. Lang. So, save as muna ako. Tapos, register. Sorry, dapat pala may .php. Okay? Sige, so save natin ulit. Ayan. So, ilagay muna natin yung opening and closing tag ng ating PHP code. Tapos ulit tayo sa ating include. Ayan, may kulay na. Okay, so include. Tapos, db underscore config.php. Then semicolon. Okay, so na-include na natin yan. Next is, mag-session start ulit tayo. Okay? So, session start, and then empty parameter. So, if condition, so sa loob ng ating if na condition is, i-check natin if ang ating server i-check natin if yung request method, request method ay the same sa post. Okay? Diba sinet natin dito sa ating form, opening tag ng ating form na yung method natin is post. Okay? Next, after that, guys, is kunin natin yung lahat ng data na in-input ni user. Okay, so meron tayong, ano nga yung first nga input na text natin? So meron tayong username. So, gawa tayo ng variable na username. Tapos, kunin natin from the post. So, dapat guys, dito ha, sa post, tapos yung index name. So, dapat yung index dito is kung ano yung value ng nasa name attribute natin. Okay, sa input natin na
na HTML na element. Okay, so yung name dito is yung name yung nakalagay. So, yan yung ilalagay natin. Next is, ang next natin is ang first name. So, lagay natin dito is fname na lang. Tapos, $sign post, and then yung, again, yung value ng key is kung ano yung value ng name attribute na nasa input element. So, yung nilagay natin dito is fname, right? Okay. Next is for the middle name. So, lagay natin mname na lang, no? Okay, then, sorry. So, post. Tapos, yung index niyan is, again, kung ano yung value ng name attribute. Yan, oh. Sige, so, yung value niya is mname pa rin. Okay, next. Ano yung next? Last name, right? So, last name. So, $sign LM name. Tapos, again, yung value or yung key ng ating post for getting the last name is kung ano yung value ng name attribute natin sa ating input element. So, LName yung ginamit natin. Okay, next. Next is for the email. So, gawa tayo ng variable for the email. And then, kunin natin mula sa post. Tapos again, yung index or yung keyword ng ating email is kung ano yung value ng nasa name attribute natin sa input element natin mula sa signup.php. So, dito, for the email is yung value ng name natin is email. Okay? Next is for the contact number. So, lagay natin contact lang. Okay? So, $_post. And then again, kung ano yung index or yung keyword ng ating post for the contact number is kung ano yung the same dapat sa kung ano yung nilagay natin sa name attribute natin. Okay? So, dito is, yung ginamit ko is contact_num. Okay? Next one is the address. Address. So, sa address natin is address yung variable natin. Tapos sa post natin is again kung ano yung index or yung keyword ng ating post is dapat the same sa kung ano yung value ng name attribute natin sa ating input element. So dito is address yung name. So yan. And meron pa ba? Okay, lastly is the password. Password. Sorry. Post, and then again, yung value ng ating index or keyword is the same dapat sa name, sa value ng ating name na attribute. Okay? So, dito, yung password natin is PWD. Okay, so next is the button na natin. So, guys, let us see to it that our button tag, dapat yung type niya is submit. Okay? Submit. Okay, so after this one, so gagawa na tayo ng ating SQL query. Okay, so query is equal to Recording in progress.
Okay guys, sorry, I'm back na no. So, nag-ano lang po ako ng sipon. Okay, so next is where so again, so gumawa tayo ng query na variable, and then yung ating SQL na code dito is since maggawa tayo ng account, so yung gagamitin natin is insert into. Okay, so next niyan is kung ano yung name ng ating database. So ano nga yung name ng ating database? So to double check it, so let us click the admin button in the MySQL module. Tapos again, yung database name natin for the section loose is bookshop, and then for the section Legazpi is bookshare. Okay, so tapos yung ilalagay natin is yung table name. Okay? So, ano yung table name? Saan natin to sila i-insert? Okay? So, ano nga yung table name natin? Yung table name na for the user is the user table. Okay? User yung ginawa natin na table, no? So, lagay natin user. Tapos, inside the parenthesis is the ano yung mga column or yung attributes inside the table. Okay, to double check it, so open pa rin natin yung ating table, no? So, and then, para hindi tayo mag, no? Transfer, ayan. Sige, so, ano yung mga tables na, ay, nako, wait lang. Ayan. Sige, so ano yung tables? So, we have the username, and then we also have the first name. So, dapat guys, the same spelling, the same letter cases. Okay? Para hindi mag-error. Middle name, then last name, email. You also have the contact number, password, and also the address. Okay, so yan. Nalagay na natin yung mga columns natin or yung attributes ng ating table. And then next part is the values. So ano yung mga bagong values natin? So yung values natin ay ano nga yung mga variables sa ginawa natin? So we have, so dapat guys ha, yung pagkasunod-sunod ng values natin is the same sa pagkasunod-sunod ng ating mga columns or attributes on the first part. Okay, so we have the buffers na nilagay natin na attribute is the username. So dapat yung ilalagay natin dito is yung variable ng username natin. Ayan. Next is the first name. So ano yung variable ng ating first name? So F name, right? Then next is the middle name. So we have the M name. And next is the last name. So we have L name. Next is the email. So, email yung variable. And contact number. So, ano yung contact number natin? Contact lang. Okay? Next is the password. So, $sign password. And lastly, the address. Okay, so yan. So, how to double check if tama ba tong nilagay natin or yung ginawa natin na SQL. So, we can copy this code. Copy natin yung SQL na ginawa natin. Tapos, inside the PHP My Admin natin, so, click natin yung SQL na part sa ating navigation. Tapos, dito guys, select all, tapos backspace lang or delete. Tapos, i-paste natin yung kinopya natin na
SQL na ginawa natin doon sa ating register.php. So, dito, unknown ito, no? Itong mga variables na nilagay natin after the values. So, dito, check muna natin if okay ba siya, if raw yung data na nilagay natin. So, for example, yung username na ilalagay natin is Joy. Tapos, comma, first name is Joy pa rin. So, dito, Joy123 na lang yung username. Okay? Next is the middle name. So, Joy Della. And then, yung last name is Cruz. Ayan. Tapos, yung contact number natin is 0912345678 Tapos, yung password, ano yung password natin? So, lagay natin Joy1234. Yan. Again, guys, in our example, yung password natin dito is hindi pa ito secured, no? So, kasi hindi ito naka-encode. So, and hindi siya madedecode. So, I will explain more about the password later on na lang during sa ating face-to-face, okay? Wag muna dito sa ating video discussion, okay? Para to avoid confusion from everyone, okay? Sige, so next is the address. So, lagay natin Tagum City, Davao del Norte. Ayan. So, ito yung ginawa natin na code. So, let us check if tama ba tong SQL ng code na ginawa natin. So, after this one, so, i-click natin yung go sa baba. Okay? So, again, di ba ang unod pa lang or ang laman pa lang ng ating user table is isa pa lang, si Love Me, right? So, ngayon, mag-a-add tayo, i-add natin si Joy. Okay? So, dapat later on, pag successful itong SQL code na ginawa natin, so dapat yung laman na ng ating user table is dalawa na, si Love Me at si Joy. Okay? So, kung mali ito, so mag-error ito, and then magpa-prompt dito na may error. Okay? So, click natin go. Okay. Column count doesn't match value count at row 1. Agoy. Sige nga, check natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ay, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Nakalimutan natin si email. Sorry, guys. Sorry. Okay, so si email is before the contact number. So, add tayo ng email. Sorry. Joy at yahoo.com. Yan. So, hopefully, mag-okay na siya. Okay, so click again natin yung go. Okay, so row inserted. So, meaning, tama yung SQL na ginawa natin sa ating register.php. Okay, so dito, inserted row ID 2. Okay, so automatic na yung user ID ha, hindi, okay? Sa mga nagtataka bakit hindi tayo nag-include ng user ID because 'di ba, sinet natin yung user ID as the primary key at saka auto increment. So every time na may mag-a-add, may insert na row sa ating user table, automatic na mag-increment yung ating row ID. Okay? Sige, so balik tayo dito sa browse. Sa ating navigation, click the browse. Tapos, dito, makikita natin na sa user ID number 1, si Love May, yung data. And then sa user number 2, si Joy123, yung data na nakalagay dito. To check if gumana ba talaga si Joy, so dito sa ating website, balik tayo sa login.
Dito sa login, then i-enter natin yung details na username ni Joy na Joy123 and then yung password niya is Joy1234. So, dapat nakalagin tayo dito. Okay? Ayan. So, nakalagin tayo. Sige. Okay lang yan. Ayan. So, balik tayo logout kasi yung ating goal is maggana yung ating sign up na page. Okay, so balik tayo dito sa ating register.php. Okay. So after this one, so after the query, so gagawa tayo ng variable result. Tapos, connect natin kay database yung ginawa nating query. Okay? So, query, and then yung variable natin na query. Pagkatapos dito, gawa na naman tayo ng another, then data. Tapos, ayan. And then, gawa na naman tayo ng variable row. Is equal to the variable result. Tapos, i-fetch natin. Try natin i-fetch. Okay, ayan guys. Later na natin i-fetch yung ano ha. Dito muna tayo guys. Tapos, try muna natin if ever mag-successful siya. So, pupunta siya sa location na homepage.php. Ayan. Sige nga. So, try natin if maggana na ba siya. So, balik tayo sa ating browser. Doon na sa ating website. And then, refresh lang natin, no? So, currently, we are at the index.php. So, click natin yung login, then, new here, sign up, okay? So, try natin, maglagay tayo ng username. So, ilagay natin na username ay si John. Tapos, Johnny. Johnny123 yung username niya, okay? Tapos, yung first name niya is John Mark. Tapos, yung middle name is, lagay natin Padilla. And then, yung last name niya is Anggoy. Tapos, yung email natin is jmanggoy@yahoo.com. Tapos, yung contact number natin dito is 0998765431. Tapos, yung address niya is Carmen, Davao del Norte. Tapos, yung password natin is, kay Johnny is JM Padilla. Ulitin natin ha. JM Padilla 123. Okay, so lahat ng nagtataka, no, wala tayong confirm password na ginawa. So, guys, hindi na ako naglagay ng confirm password. So, I am hoping that every one of you has a confirm password and also validation na function dapat ma-validate din if the same yung value na nilagay sa password at saka sa confirm password, and also validation to all the input boxes here. Okay? So dito, hindi na ako naglagay ng validation because my purpose in this video demonstration is to present to you all is to present only the
the PHP side. Okay? The back-end side lang. Okay? Sige. Yung PHP and also yung pag-connect sa ating database. Okay? So, login na tayo. Again, yung password natin is JM Padilla. Ano ngayon? Ulitin natin ha. JM Padilla 1234. JM Padilla 1234. Tapos Johnny 123 yung username niya. So, if successful ito, proceed tayo sa homepage.php. If not, then may mag-reflect na or may mag-prompt na may error. Okay, click natin yung login. Okay, the request URL was not found in the server. Okay, balik tayo guys. Ay, ayun no, may ano na oh, homepage.php. Sige nga, refresh muna natin ha. Karon, ato ang i-check usab ang ah, ato ang ganing code. Kung asa ta na nag-error. Okay, so before ta mag-start, so let us check muna if ang kani atong atong mga variables kay nga atong gibutang sa sulod sa values is ato siyang i-enclose og double quote. Okay? So, click lang nato ni sila ang kaning mga dollar sign befores. So, butangan nato og double quote. Okay? Okay. So, and next is ang after pod sa variables or before sa commas. So, butangan put nato siya og another double quote. Okay? Ayan. So, I think may nalimutan tayo na part. Ayan. And then next, guys, is i-check natin yung mga variables natin ha, if the same ba. Tapos, dito din sa ating database. Okay? Sige, so, balik tayo. And then, dito din, guys, para ma-check natin if successful ba or not yung pag-connect natin sa database. So, gawa tayo ng if condition. So, if ang result, sorry. Result, tapos, meaning yan, if successful yung result, so, dapat mag-echo tayo ng, new record. Sorry. New record. Created. A new account na lang, sorry. New account created successfully. Sorry. Successful. Ayan. Tapos, gawa din tayo ng, tapos ilagay natin to. After nyan, if mag-echo siya ng ganyan, papunta tayo sa homepage.php. Tapos, else is, echo natin yung yung error. Okay, so error. So, ano dapat yung error? So, db error. Sorry. Ayan. Sige nga, so, yan yung code natin, no, for the meantime, no. So, save natin yung code, yung register.php, tapos balik tayo sa ating browser, and then refresh lang natin saglit, tapos punta tayo sa ating sign up. Okay, so, lagay natin si Johnny, John Mark. Again, double check natin ha. So, dito, dalawa pa rin yung account na si Love Me at saka si Joy. Okay, yung email natin, JM Anggoy, yung number, tapos yung password natin is si JM Padilla, 1234. Okay, so click natin yung sign up button. Okay, so unexpected variable username in the register line 15. So dito, may error daw, unexpected na username. Yung after sa values, sige nga, ano yung error dito?
Sige nga, try natin. Ulitin natin ha. So, wag na lang yung double quote yung gagamitin natin. Okay, and then dito din sa last part. Ay, wala ka, sorry. Kaya nito eh. Okay. Ayan. Save natin ulit. Tapos, balik tayo sa ating database. Okay, so double check natin, no? So, wala pang na-create na Johnny. Okay? Actually, hindi ko pa to na, kaya, so, sabay tayong figure out kung paano siya. Okay. So, again, JM Padilla JM Padilla 1234 yung password. Okay. Oh, so ano yung error? Check natin if nag-add ba ayun, na-add na si Johnny. Pero bakit tayo nagbalik? So, because wala tayong nilagay na di tayo nag-save sa ating session. So, before that, kunin natin yung yung file. Or kung hindi man, so instead na pupunta tayo kay homepage, so i-require na lang natin na magpunta tayo sa login page. Okay? So, login page para mag-login na lang ulit si user. Okay? Ulit tayo ha. So, i-check natin kung nagana ba talaga si Johnny. So, lagay natin Johnny 123 tapos yung password niya is JM Padilla 1234. Okay, so meaning may account talaga si Johnny. So, again, ulit tayo. Sign up again. So, hindi tayo mag-proceed kay homepage. Balik na lang tayo kay login. Okay? So, gawa again tayo, no? So, si Richie, Richie, Richie James, 123. Okay, so si tapos Rich James, tapos, yung middle name niya is, Pendon, and then yung last name niya is Vincolado. Ayan, tapos yung Gmail niya is richvincolado at yahoo.com. And then yung number niya is 09-987-123-456. Ayan. Tapos, yung address natin is from Mabini, Davao de Oro. Ayan. Tapos, yung password ni Richie James 123 ay RJP Vinculado. Again, RJP Vinculado 1234. So, yan. So, pag mag-successful ito, pupunta siya sa login page. Okay? Login page. Tapos, mag-login tayo doon to check if nasa database pa talaga siya. Okay? So, sign up tayo. Ayan. So, successful na. So, lagay natin yung username na Richie James 123. Tapos, yung password niya is RJP Vinculado 1234. Then, dapat, kung nasa database na siya, dapat mag-proceed siya to homepage. Okay? So, login. Ayan. So, na-create na yung account ni Richie James. So,
ilan lahat yung account na nasa database natin. So, first is si Love May, yung user ID 1. User ID number 2, si Joy. User ID number 3, si Johnny. Then, user ID number 4 is si Richie James. So, kung i-check natin kung tama ba yung nasa database. So, yan. Ayan. So, user ID number 1, si Love May. User ID number 2, si Joy. User ID number 3, si Johnny. And user ID number 4 is si Richie James. So, ano yung nasa profile picture? So, wala pa. Later on na natin yan i-discuss pag mag-update profile na tayo. Okay, so I think that's all for today. Sige nga, stop share na natin to guys ha. So I think that's all for today. So it is very long enough no for this session. So your next activity is to connect your database into your website, in particularly in the sign up page. So sa Bookshare and sa Bookshop. Okay? And after that, i-apply din natin to sa own laboratory nyo. Okay? So, kung ano yung product na binebenta nyo sa inyong website. Okay? So, dapat okay na din yung sign-up page ninyo. Like, ma-follow nyo to yung steps natin. Okay? So, that's all for today. So, see you next time, guys. And in our face-to-face class. So, ito yung activity nyo. Okay? So, bye!